Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nauhan sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po tayo ngayong araw ng Lunes? Kumusta ang panahon sa inyong mga lugar? 2 araw na lamang po ay 2026 na.
Welcome dito sa ating programang Public Service Hour. Minus Wonder Woman, Miss May Binauhan, pansamantala niyo pong makakasama sa programa. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Tayo po ay live sa ating mga social media accounts sa DZRH News Facebook page. Ganun po sa ating YouTube channel, DZRH News at Television. At sa inyo po mga television via cable channels nationwide. At sa inyong mga radyo via 666 kHz. Ang ating Wonder Woman ay Miss May, pagaling ka. Medyo may nararamdaman lamang po ang ating Wonder Woman pero hopefully bukas ay makasama na natin siya sa programa. At bago sa ating mga public service ngayong hapon, mangungumusta nga muna tayo sa magiging kalagayan ng panahon ngayong maghapon hanggang mamayang gabi and of course tomorrow. Dahil nga po yung iba namamasyal pa rin, yung mga ibang nasa probinsya ay pumupunta ng Metro Manila para magbakasyon. At yung mga nandito naman na nakapag-file ng leave ng New Year, sila naman po yung uuwi ng probinsya. Pero kumustahin natin ang magiging kalagayan ng panahon na sa ating linya. Si Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. Dr. John, magandang hapon. Magandang hapon po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Good news pa rin po dahil wala tayong minomonitor at nakikita na magde-develop ng low pressure area o bagyo hanggang sa matapos po yung taong 2025. Also, wala rin tayong nakataas na gale warning o babala sa matataas na alon at wala rin tayong weather advisory o babala sa malalakas na ulan. At nakikita natin, sa kasalukuyan kasi na ating analysis ay magiging maulap pa rin dito sa Sorsogon, Eastern Visayas at Caraga Region. Pero sa mga susunod na oras hanggang bukas ay nakikita natin na mas mababawasan pa yung mga lugar na makakaranas ng maulap na kalangitan at may mataas na tsansa ng pag-ulan. Ibig sabihin, throughout the country ay magiging good po ang ating weather. Ibig sabihin ng good ay mababa lang yung tsansa ng mga pag-ulan throughout the country. At yung localized thunderstorm o yung mga pag-ulan ng panandalian lamang for a specific area, halimbawa sa Metro Manila, may specific na mga city lang na posibleng makaranas ng pag-ulan. So yun lamang po yung posible na maranasan natin. And yung mga localized thunderstorm na yun ay mababa din yung tsansa. At sa mga susunod na araw, patuloy pa rin na makaka-apekto sa atin yung hanging amihan, lalo na sa Central and Northern Luzon. Ibig sabihin, bukod sa dala nito na mababang temperatura, ay nakikita rin natin na sa mga susunod na araw, lalo na sa first week ng January, ay mas magpo-progress pa o mas makaka-impluwensya pa itong Northeast Monsoon. Ibig sabihin, yung nararamdaman natin ngayon na lamig ng ating weather ay mas lalamig pa sa mga susunod na araw. Although sa kasalukuyan dito sa Quezon City, nakikita natin na tirik yung araw, may kainitan. Pero overall ay mababa po yung ating temperatura. O ito po talaga yung mga tulad ng temperatura na nararanasan natin during ganitong season, December, January, and February. At yan po yung ating update mula sa Sir John, yes po. sa New Year ba ay magiging sa inyo pong monitoring ay magiging mainit pa rin? I mean, yung panahon natin hindi naman magiging wet New Year. Yes po, opo. Ganun din po yung nakikita natin by New Year. Mababa pa rin yung temperatura, lalo na sa mga kababayan natin sa Northern Luzon at lalo na sa mountainous area dito sa CAR. At mababa lang po yung tsansa ng mga pag-ulan. Actually, kung if we may mention, umabot po ng 10.6 degrees Celsius para tayong naka-aircon dito sa La Trinidad, Benguet, paglabas natin. So kanina po yan na umaga around 6 to 7 a.m. Alright. Thank you so much, Dr. John Manalo. Maraming salamat po at ingat po tayo. Maraming salamat, Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa at Happy New Year po sa inyo. And of course, belated Merry Christmas sa lahat ng mga tagapanood at mga tagapakinig natin. At mamaya, mayroon pala tayong update doon po sa mga kababayan natin na nakatutok, doon po sa case ng nawawalang bride-to-be rather. Mukhang mayroon na tayong update. Mamaya alamin natin kay RH5 Val Gonzales kung ano po ang development ng storya na yan. Dahil kung matatandaan po natin na nanawagan yung kanyang fiancé na nawawala itong kanyang mapapangasawa at ilang araw bago ang kanilang kasal nga ay nawala. And sa ngayon po ay mukhang natagpuan na yun pong nawawalang bride. At alamin natin kay Val kung mayroon ng detalye ano ba yung dahilan nitong runaway bride ba siya?
Ano ba ang reason bakit siya umalis at iniwan, hindi itinuloy ang kanyang kasal? Makikibalita tayo maya-maya kay RH5 Val Gonzales. At mayroon tayo mga paalala dahil kung natatandaan nyo po, may nasawi dyan sa Tondo dahil po sa firecracker, dahil sa paputok. So dahil po magbabagong taon na, meron po tayong paalala sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga bata, yung mga anak natin, mga mami, mga daddy, tita, tito. Alagaan, bantayan, at tayo pong mga matatanda ay wag maging alam mo yun, minsan kasi yung matatanda pasaway sila yung nagpapaputok tapos gagayahin ng bata. So dapat hindi po ganun. Yung bata i-educate natin na ang paputok ay hindi safe, lalo na po kung ito yung mga paputok na malalakas at kailangan po matanda ang nagsisindi para hindi maano yung bata, madisgrasya. Dapat ang bata ay ini-educate natin at binabantayan, hindi inayang nasa labas lang po yung mga bata. Pero bago po sa discussion na yan, mamaya kasi meron tayong makakausap mula sa Philippine Pyrotechnics Manufacturers Dealer Association. Meron muna tayong Flash Report. Ang missing bride-to-be na si Shera Diwan natuntunan ng Quezon City Police District. Ang detalye balita mo, RH5 Val Gonzales. Val. Kinumpirma na ng Quezon City Police District na patungo na ang QCPD mula doon sa lugar kung saan natagpuan na itong si Shera Diwan, ang bride-to-be na nawala nitong December 10. Ayon dito kay QCPD spokesperson, Police Major Jennifer Gannaban, kasama na ng QCPD ang pamilya nitong si Shera upang sunduin doon sa kanyang kinaroroonan. Batay dito sa video na ibinigay ng QCPD, ay bumibiyahe na sa isang major highway itong si Shera Diwan, QCPD at kanyang pamilya patungo dito sa tanggapan ng Quezon City Police District dito sa Campo Karingal. Sabi nitong si Major Gannaban, sa Region 1, sa Region 1, diyan sa bahagi ng Northern Luzon, natagpuan itong si Shera Diwan. At ang binabanggit nasa more or less 3 oras pa yung biyahe bago makarating dito sa Quezon City. Tinasaan darating Sister L dito sa QCPD itong si bride-to-be bandang alas 5 ngayong hapon. Val, sorry, Region 1, saan specific? Meron na bang sinabi ang Quezon City Police District? Usap ko kanina itong si Major. Kanina bago ninyo kausap ko itong si Major Gannaban at nasa gitna sila ngayon ng isang case conference dito sa kasong ito at mukhang yarap sa media bago pagsapit dito sa Quezon City pagdating dito sa National Capital Region itong si Shera Diwan. Ang binabanggit lang nitong si Major Gannaban ay Region 1. Wala pang specific na probinsya kung saan nanggaling o kung saan natagpuan itong si Shera Diwan. Itong si Shera Diwan ay misteryosong nawala noong Disyembre 10, 4 na araw bago ang kanilang kasal ng kanyang fiancé na si Marta RJ Reyes na hanggang sa huling sandali ay patuloy na naghahanap sa kanyang nawalang kasintahan. Ako magsasagawa pa ng follow-up report, Sister L. Irina, pagdating dito sa QCPD, itong matagal na pinaghanap na bride-to-be na si Shera Diwan. Val Gonzales, back to you, Ling. Flash Report. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. So yun po ang development sa nawawalang bride-to-be na si Shera Diwan. Siya po ay natunton ng mga pulis o ng Quezon City Police District dyan sa Region 1. Pero wala pa pong binabanggit kung saang probinsya siya natunton. At mamaya, tutukan natin sa report ni RH5 Val Gonzales ang iba pang detalye ng balitang yan. Samantala, magbabalik tayo. Pilipinas ang oras, 18 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Oh, so good! Romeo, so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Romeo, so tanghon! Kumeas Sotanghon. So good. Sotanghon. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit! Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Balik po tayo sa ating programang Public Service Hour at Minus Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Meron po muna tayo dito ng panawagan mula kay RH19 June Dimakutak. Sa lahat po ng kamag-anak ng Dimakutak at Istokya Clan, ipinapaalam po sa inyo na pumanaw na si Professor Ben Istokya sa Davao City. Gagawin po ang kanyang libing ngayong araw dyan po sa Mount Apo Cemetery sa Kalinan sa Davao. Ang our condolences sa pamilya ni RH19 June Dimakutak. Samantala kanina po nabanggit ko mag-New Year na at nabanggit ko rin po yung case noon pong namatay na 12 years old na bata dyan po sa Maynila dahil po sa paputok. At ngayon meron tayong makakapanayam sa ating programa.
Alamin po natin yung kanilang mga paghahanda and of course ano ba yung kanilang pwedeng reminders doon po sa ating mga kababayan na talaga namang kung hindi na nila naiwasan yung pagpapaputok. Naging siguro parte na ng tradisyon na sila po ay nagpapaputok sa pagsalubong ng bagong taon. Meron kasi tayong mga tradisyon, yung iba may paniniwala na kailangan nagpapaputok tuwing sasapit ang bagong taon. At pag-usapan natin ang ginagawang paghahanda ng ating makakapanayam ngayon ang Philippine Pyrotechnics Manufacturers Dealer Association. Si Ma'am Leia Alapide, siya po ang Vice President ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers Dealer Association. Ma'am Leia, magandang hapon po at welcome po sa ating programang Public Service Hour. Ito po si Elaine. Ma'am Leia? Okay, sige. Mamaya balikan natin si Ma'am Leia. Calling pa pala si Isa. But anyway, ang dalawang tulog na lang ay bagong taon na. Pero ang ating pong programa ay narito pa rin. Kaya po sa mga nananawagan, actually may mga lumalapit sa atin na tulong. Pwede po kayong mag-message sa DZRH Operation Tulong Facebook page para po kung baka sakali lang po kakayanin o kaya naming makatulong, makapagbigay po ng tulong sa inyo sa maliit na paraan, lalo na po dun sa mga nangangailangan ng dugo, wheelchair, at konting tulong, assistance po sa inyo. Kung kaya naman po yan ng ating team, for sure naman po matutulungan kayo. Mag-send lang po kayo ng mensahe sa DZRH News Facebook, DZRH Operation Tulong official Facebook page. Nandiyan naman po ang ating mga kasamahan para po sagutin po ang inyong mga inquiries, ang inyong po mga katanungan, at kung sakaling kayo po ay may mga ilalapit na tulong dahil kahit po Pasko, bagong taon, ay hindi po nagtatapos dyan ang ating pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Sa ngayon, puntahan muna natin si Ma'am Leia Alapide, ang Vice President ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers Dealer Association, at alamin natin ang mga paghanda nila ngayong paparating na bagong taon. Ma'am Leia, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Opo. Ma'am Leia, nako, alam po natin tuwing sasapit ang Pasko, bagong taon, may mga paghahanda po kayong ginagawa at may mga paalala po kayo for sure, lalo na po dun sa mga kababayan natin na medyo hindi responsable sa paggamit ng paputok. Pero unahin ko na po muna, Ma'am Leia, yung ano pong paghahanda ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association ngayon pong mag-New Year na. Basta tuloy-tuloy po yung paalala namin ng pagiging safe doon man lang sa lugar ng pagtitindahan, lalo na yung mga retailers sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. Kasi meron din po tayong manininda sa ibang lugar na kung tawagin namin ay retailers dahil sa dulo ng December lang po sila nakapagtitinda. Na with complete licenses and permits from the LGU rin po sila. So, hindi po basta-basta nagtitinda lang po ng mga paputok, kundi they are being regulated also by the LGU and the PNP. Ayun, opo. Naku, tama kayo, Ma'am Leia, kasi yung iba pasaway basta lang makapagtinda at mayroon po din mga pinagbabawal na paninda, 'di ba, Ma'am Leia, na klase ng paputok na hindi talaga ina-allowed ng DTI na ibenta. Yes po. Kaya nga po pinaigting ng Department of Trade and Industry yung pong pag-PPS mark certification po. Opo. Yun po yung may sign na parang globe. Yun po ang nakatatak doon sa mga produkto. Ito po ay ino-obtain ng bawat manufacturer sa Bureau of Product Standards po ng DTI. So bukod po sa lisensya, sa Philippine National Police, meron din po yung regulating body ng DTI na specialized po for the certification po ng mga fireworks product, both firecrackers and pyrotechnic devices. So yan po yung unang sinosurveillance ng mga
tao po ng Bureau of Product Standards. Nako. So, go ahead po, ma'am. Masalimuot po, pero yan po ay talagang pinapalawig pa nila yung pamamaraan na another layer of safety precaution. Kung tawagin po ng DTI. Opo, yan po yung kanilang adikain din po para mas safe pa rin po yung mga gagamit ng mga sari-saring produkto. Kaya dapat... Wala lang, Opo. sad to say, meron pa rin po yung mga nakakapasok na hindi naman po lisensyado. At yan po ang sumisira sa mga dealers dito sa sektor ng fireworks. Kaya dapat po mag-ingat, Ma'am Lea, yung ating mga kababayan sa pagbili po ng paputok. Hindi lang dapat basta-basta bumibili. Chine-check natin kung ito ba ay allowed na binibenta, ito ba ay may certification, safe ba ito, para din po sa kaligtasan nila. Kasi yung iba po may mga nabibili po sila, Ma'am Lea, online. Yes po, yan po yung isa namin hinaing sa mga enforcement agencies at LGU na sana paigtingin pa po yung pagmamonitor ng mga nag-online selling sa iba-ibang klase ng platforms para po naman sana sa protection namin na kami ay nagpapakahirap kumuha ng lisensya. And then, ang nangyayari, naaagawan pa rin po kami sa pagtinda. Dahil napaka dali yung pagtitinda nila online. So, however, on the other side, meron naman po yung mga gusto talagang maglisensya po. Kaya lang, napipigilan naman po ng pagtanggap ang ating gobyerno, lalo na po ang PNP, ng mga bagong aplikante po ng manininda, like the retailers, the dealers, and manufacturers. Kasi po, napipigilan sila sa Memo 31 ng dating Pangulong Duterte. Opo. Yan po yung pagpigil sa mga new applicants last 2018. So, yung panalangin namin na sana pansinin na rin po yung sulat ko, sulat ng organisasyon, na sana i-lift na po nila yon para sa ganon, mas marami pong bumalik to the folds of the law na talagang ma-regulate ng todo ng PNP. Kasi po pag naglisensya na po yan, maiiwasan na po natin yung mga pagtatago-tago, alam niyo na po, yung paggawa sa kung saan-saan because they are not licensed. And yet they want also to secure one. So, yan po ang panalangin namin, and we had sent letters also to Malacanang na sana po alam namin na marami pong ibang issues na inaasikaso ang ating pamunuan, ang ating gobyerno, pero sana po pansinin nila saglit kami na sana i-grant na rin nila yung lifting ng Memo 31 para sa ganon kanya-kanya na po kaming lisensya, kanya-kanyang responsibilidad, at sana po mas maganda at dumami yung mga mapapa sa loob ng pagre-regulate ng mga enforcement agencies. Ma'am Lea, dahil po ba dito sa EO 31 na ito, naapektuhan po ba yung industriya ng pyrotechnics? Malaki po ang epekto, ma'am. Kasi, syempre, halimbawa, in those times na may mga gustong mag-apply ng lisensya ng pagtitinda, syempre po, hindi na po napayagan dahil bago nga po sila. So, kanya-kanyang pusilip po sila ng pamamaraan ng ano ba tawag dito? Pagbebenta ng mga sari-saring produkto tuwing December season. So, dumidiskarte kahit walang lisensya kasi nga nakaban, Ma'am Lea, mahirap din. Sana po mapansin po ng ating
mahal na Pangulo dahil 2018 pa naman po yun. So, I think it's high time to revisit na to think na in-endorse na po kami ng dating Chief PNP Benjamin Acorda na sabi kasi sa batas, we are already endorsed by the Chief PNP that the only time they we will have the chance na malis po yung Memo 31. And that was done in 2023. So sana po mapansin na rin at ma-grant na rin po ang aking request. Ayun, On behalf of the Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association. Opo. Kasi sana po, para mas marami pa po ang maghanap buhay ng legal. Tama. Kaysa naman sa nagpapalusot, hindi kasi mahirap din talaga, Ma'am Lea, no? Hindi na pagtutuunan din ng pansin kasi tuwing seasonal lang po kasi, kaya po siguro ganon, hindi masyado na pagtutuunan ng pansin. Pero speaking of seasonal po, ang katulad po yan, pagbili ng mga paputok, fireworks, ng mga tuwing may okasyon, handa na po ba ang industriya sa inaasahan nating pagtaas ng demand po ng paputok? At kumusta po ba ngayon, Ma'am Lea, ang demand ng paputok? Medyo mataas po ba kumpara last year? Maganda naman po yung balita dahil marami naman po yung pumupunta sa mga iba't ibang stores nationwide at nababalitaan din naman namin na marami pong kliyente or customers ang mga tiga Mindanao, tiga Visayas. However, nababawasan po dahil po dito sa mga online selling. Yun po. Samantalang po, yung mga lehitimong retailers na naandun sa dulo ng mga probinsya ay kawawa dahil nga po dito sa pagsulpot ng mga nag-o-online selling na kahit isang seminar, safety seminar ay hindi man lang nila naranasan. So itong mga lehitimo pong mga manininda na nag-undergo ng several seminars both sa national at saka sa LGU ay talagang nahihirapan po silang makikompete. At yan po ang hinaing nila na mayat-maya po, yan po ang sinasabi nila. Marami po silang sumbong sa akin kung kaya't ako po at ang mga pamunuan ng PPMBII ay sila po yung daan kumbaga para masabi namin ang mga hinaing ng retailers dito sa PNP. At yan din po ang rason kung bakit lumapit kami sa direktor ng anti-cybercrime. Dahil po dyan sa online selling. Na puna po kasi namin na pati chemicals po ay na-online selling na rin po. So, it's a very dangerous activity that should be monitored and kailangan po ng mas makaigting pa. Yung pong enforce ng law against these people. Alam ko po, masalimuot po itong pinagdadaanan ng industriya ng pyrotechnics sa Ma'am Lea dahil nga po katulad niyang nabanggit nyo kanina yung online selling ay kasi po yung mga kababayan natin kung saan makakatipid talaga, minsan doon na bumibili. Hindi na po nakukonsidera yung pong safety, yung kanila pong kaligtasan kung gagamit sila ng mga paputok na alam natin hindi naman dumaan sa masusing kumbaga yung safety, hindi po na double check yung lalo na po yung mga illegal na paputok na hindi naman dapat ibinibenta. Pero kumusta po ba ang supply natin ngayon, Ma'am Lea? Okay naman po ba at may inasan po ba tayong konting pagalaw sa presyo? Ngayon 2 days na lang po ay 2026 na. 2-3 weeks ago ay gumalaw na po at nagtaas na po yung mga presyo ng mga firecrackers po. At saka mga ibang pailaw. Although, kung mauubusan, parang hindi naman po. Mauubusan sa tingin ko po. Kasi meron pa rin, gagawa pa rin ng paraan ang isang manininda para ma-maximize din po ang kanyang business operation at magkaroon ng income. So, bagamat may
paggalaw sa presyo, hindi naman po yun talagang parang noong panahon ng 2022. Maganda pa rin naman po ang daloy. Ang talagang problema lang namin po talaga, yung mga nagtitinda rin ng mga malalakas na bawal na paputok. Ayun, Yan po ang ako. kalaban po namin. Ano po ba yung, Ma'am Leia, sorry to cut you po. Ano po ba yung usually na binibenta nila yung may nilabas na po na listahan din ng DOH tungkol po din sa mga ipinagbabawal na paputok. Pero ano po ba talaga yung mga sa inyo po, ano po ba yung ibinibenta talaga na allowed and of course may certification, dumaan lahat sa pagsusuri, inaligtas and safe para sa ating mga kababayan. Marami-rami po tayong mga klase ng paputok pero ano po ba yung pinakamalakas na allowed na binibenta po natin? Yun pong legal hindi po yung mga katulad na nabanggit yung may mga illegal. Yung legal po doon po sa paputok naman po, basta po hindi lalagpas sa 200 milligrams po. Yung net explosive content ay okay naman po. But then again, magiging illegal ka dahil hindi ka naglisensya. Yun din po is another question. Dahil kahit po under 200 milligrams ka, kung gumawa ka pa rin na wala ka naman ding lisensya, still, illegal pa rin po yung produkto mo. So, yun po yung mga masalimuot ng mga katanungan minsan. Nasasabihin, bakit ito hinuhuli? Because it came from an illegal manufacturer, although maliit lang naman po yung pulbura. So, yun po yung mga questions na sana mas mapaigting pa po. Sa level pa lang po ng barangay, siguro better monitoring po. Dahil within the barangay, I think they know who are doing the business na legitimate or not. So, siguro po, mas kakailanganin pa po namin ang suporta ng ating enforcement agencies. Ako, Ma'am Leia, nabanggit niyo po yung LGU. Alam po natin na mayroon pong mga local ordinances, may mga restrictions pagdating po sa pagpapaputok. May mga itinakda pong lugar kung saan lang pwedeng magpaputok. So, paano naman po ito nakakaapekto po sa industriya ng paputok, Ma'am Leia? Yung ito pong limitadong area lang kung saan lang pwede, designated areas. Ang intindi naman po namin kasi dyan sa community fireworks zone, itinatalaga ng mga LGU yan, lalo sa mga lugar na masisikip po ang mga bakuran. So yan po ang intindi namin na halimbawa doon sa city area, di po ba? Yung mga, hindi naman ganun kalaki na ang mga land area kagaya ng nasa probinsya. So, for us, doon sa organization, we appreciate na ma-regulate po yung mga lugar na kung saan sila magpapaputok, lalo na sa mga, ano po bang tawag natin doon sa mga areas po na hindi malawak ang yard. Ganon. Pero yung mga areas naman po na ang bahay nila na sa gitna ng isang hektarya na lupa, I don't think practical naman din po na pumunta siya doon sa community. So yung mga open space, Ma'am Leia, yung medyo malalaki, hindi yung masisikip. Hindi naman po sila. I think the law is designed for the areas po na talagang masisikip. Kasi nga po, hindi mapigilan yung pag-enjoy nila ng New Year. They have to go to the community fireworks area na dinesignate po ni barangay o ni mayor na pagpapaputukan. Pero na-provide naman din po doon sa batas na yon na yung mga pailaw, they can light it doon sa kanilang mga harapan ng mga residences naman din nila. Opo. Yung mga malalakas na paputok lang po yung pinag-uusapan. Ayun. Na dalhin po doon sa
sa designated area. Tsaka para naiiwasan na din ma'am yung yung katulad po yung mga aksidente na dahilan ng nagkakaroon ng sunog kasi doon lang sa gilid ng bahay, paano kung yung sinindihan mo sa bahay mo napunta? Kasi yung mga wide and open area naman po, it's okay naman po. Yes, opo. So, the lowest missile siguro para kahit makakapag-enjoy ka pa rin kung talagang gusto mong magsindi, but you have to join the assigned community fireworks area para sa firecrackers. Opo. Sa ilaw mo, mag-lucis ka dun sa harapan ninyo. Tama, opo. Ma'am, last question na lang po, ano po ang ating mensahe sa publiko, sa ating pong mga kababayan tungkol po sa responsableng paggamit ng paputok, lalo na po sa pagsalubong ng bagong taon? Ayan. Bagamat ang tagline ng DFT ay kontra sa aming industriya of the tagline na iwas paputok, we are trying to explain to them na sana gawin na lang pong ingat paputok para hindi naman po malito ang mga mamamayan. Na para bang nag-aaway kami, iwas sila, kami naman po ingat. But then, in support of the industries na kami naman po ay nasasakop doon sa Republic Act 7183 allowing us to have this business, sana po wag naman kaming pigilan just by having that tagline. Maganda po siguro na magtulungan po kami na ipaalam at taigtingin ang awareness na dapat yung mga regulated lang po na mga firecrackers at yung mga legal na pyrotechnic devices that are produced by the manufacturers, licensed manufacturers in the Philippines, which according to the DTI, we also need the PS Mark certification. So, sana po magtulungan para sa ganon, hindi naman po kami mapasara. At ma-enjoy din po natin ang kultura ng ating minanapa noon sa ating mga ninuno. At maipagpatuloy din po yung kagalingan ng bawat Pilipino na may talento po or skill regarding the production of fireworks. Kasi po, sa aminin natin, may mga taong ang kagalingan nila ay nasa paggawa siguro ng fireworks. So sana po, wag naman matigilan yun. Kundi dapat po, tulungan na lang po natin ang aming sector by buying from a physical store, a legit manufacturer, and siguro po, mas masaya kami na may stop na rin po yung nag-o-online selling. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Lea. And of course, kaysa nyo po kami sa panawagan na i-regulate, dapat lahat legal at sana nga po ay mapakinggan po ang panawagan po ng industriya ng pyrotechnics na lalo na po masawata itong mga illegal na nagbebenta online ng paputok kasi malaki din po ang epekto nito sa inyo po na talaga namang legal at sumusunod sa mga safety standards at sa batas. Thank you, Ma'am Lea. Magpapasalamat sa inyong stasyon because you're taking time to give us an airtime to communicate with our members. At sa mga consumers po, sana po tangkilikin natin, pumunta na po kayo sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas, pumunta na po kayo sa mga naka-assigned na area where these retailers are having their fireworks display. May mga kanila pong lisensya. Tignan ninyo yung mga pwesto nila, may nakasabit po na lisensya from LGU and from the PNP. Yan po para ma-assure kayo na legal po yung binibilhan po ninyo. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, Ma'am Lea. At Happy New Year po sa inyo. Thank you po. Yes, opo. Thank you po. Nakakapanayam natin si Ma'am Lea Alapide. Siya po ang Vice President ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers Dealer Association. At mayroon masalimuot din palang pinagdadaanan ng industriya ng paputok
lalo na itong kanilang pinanawagan na EO31. Hindi makapag-apply pala ng iba yung mga baguhan na gustong magbenta ng paputok, maggawa ng paputok dahil nga po ay under EO31 ay bawal. O naalala ko to sa time to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. And of course, sana naman po ay mapagtuunan din ng pansin yung mga nagbebenta ng illegal online. Pinapatay ninyo yung legal na nagbebenta at sumusunod sa batas at sa mga safety standards na itinakda ng batas. Kaso may mga pasaway tayong kababayan na basta kumita, go na. Wag naman pong ganun, sana maging fair tayo dun sa mga lumalaban ng patas, sabi nga nila. Pero shoutout ko muna bago tayo mag-commercial break. Nakatutok sa atin ang MMDA Road Emergency Group ng Rojas Base, especially sa mga kasama daw ni Jeff Kobe Castle ng Alpha and Delta Group. Advance Happy New Year. Ayan, ingat-ingat kayo at mabuhay yung ating mga kapwa nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Pilipinas ang oras, 3:49. Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at malupit na dumit-mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Balik tayo sa ating programa nga Public Service Hour. Puntahan nga muna natin ang ating kasamahan na si RH25, Miss Grace Sansano. Isa, no report ni Miss Grace? Kaya mo yan, Isa. Makikumusta nga tayo, balitaan natin ang sitwasyon dyan sa Central Luzon, lalo na sa area of responsibility ni Miss Grace Sansano. Thank you, Isa. Dahil ang Philippine National Police daw po hinigpitan na ang pagbabantay ng pagbebenta ng mga illegal. Ito na yung sinasabi natin, illegal na paputok dyan sa area ng Central Luzon. Detalye balita mo, RH25, Grace Sansano. Miss Grace. Si Police Brigadier General S. Jr. sa loob mismo ng Camp Olivas na sinunog, sinira yung mga illegal na mga paputok. Kasama ang matataas na opisyal ay isinagawa yun. Mahigpit din ngayon ang kaatas ng Regional Director sa lahat ng mga chief of police na kinakailangan mananagot nga raw ang sino man kung sa mangyayari yung discriminate firing na involved ang ilang mga pulis. Gayun din yung anumang mangyayari sa kanilang AOR na mga mahuhuli na mga illegal na paputok kung hindi sila susunod dito. So mahalaga yung coordination ng LGU kung saan yung mga identified ng mga firecracker zone. Sa kabuuan, mayroong mahigit 176 na mga lugar dito ang itinalaga para nga magkaroon ng yung identified firecracker zone. Maging yung mga lugar kung saan nagbebenta ng mga paputok, yung mga legal na paputok, may mga designated area rin yan. Kinakailangan din
mayroong tubig, mayroong buhangin, upang sa ganon, matsak na anuman ang insidente ay magkakaroon kaagad ng deployment, agad matutugunan ito. So sa ngayon ay tuloy-tuloy yung ginagawa ng PNP, siyempre katuwang din ang Bureau of Fire Protection, Elaine. Alright. So yan yung sitwasyon ngayon dito sa Region 3 na busy na ang mga tao para sa paghahanda naman sa nalalapit na 2 tulog na lang, bagong taon na. Yan ang ating update. Ito, PRH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH25 Grace Sanzano mula po dyan sa Central Luzon. Isang magandang hapon sa lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook page. Ayan, shout out natin yung mga taga-OT, nakatutok yan. Walang absent si Sir Saturnino Lauay Senior, magandang hapon. Si Ka Jerry Sumagaysay, good afternoon daw. Ang monitoring ang Magiting Group from Taguig City. At kay Kuya Willie Relador, magandang hapon na nanonood all the way dyan sa may Gapan City. Ayan, advance happy fiesta daw sa Malimba, Gapan City, at binabati niya ang pamilya Fernandez mula kay Kuya Willie Relador at kay Gina Sembrano, magandang hapon. Kay Florence Regalo, magandang hapon. Happy New Year din po. At kay Ka Ernie Cadeleno, magandang hapon, nandyan sa may Batangas. Kay Sir Aman Castaneda na nanonood dyan sa may Makati mula sa Matibay Group. And hello kay Noel Parica, isang magandang hapon. At bago tayo magpaalam sa ating programa, paalala po sa ating mga kababayan, huwag gumamit ng mga illegal na paputok at as much as possible siguro iwasan na natin yung magpaputok. Pwede naman mag-ingay gamit ang turotot. Speaking of turotot, may malaking turotot pala ako dyan sa New Center. Bigay ni Boy Gonzales. Maraming salamat kay Boy Gonzales. Yan, pwede niyo kayong gumamit ng turotot para mag-ingay. Pwede yung takip ng kaldero, ilaglag nyo na lang sa tabi ng natutulog nyong kapatid or nanay para after nan mababatukan kayo. Pwede na yun. Basta pala ugali. Yung mga ganon, yung mga bagay na pwede nating gamitin para mag-ingay, ayun na lang po. Pwede naman yun. Mairaraos natin ang 2025 at ang pagsalubong ng 2026 nang hindi po tayo napuputulan ng daliri at hindi tayo napapahamak dahil po sa paputok. Hindi naman natin sinasabi na masama ang magpaputok, pero siguro yung mga adult, yung talaga pong marunong at may alam at legal yung mga paputok na inyo pong gagamitin. Wala namang problemang magpaputok. Kasi mamamatay din ang industriya ng paputok kapag hindi kayo gumamit noon. Kawawa naman yung hanap buhay ng ating mga kababayan. Pero ang panawagan nga po ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers Dealer Association ay yun pong legal lang ang ating bilhin at yun pong mga may certification at yun pong mayroon talagang safety seal na approve po from DTI para po alam natin na safe, na check po yung mga produkto na atin pong gagamitin. At sa kabuuan, yan na po ang kabuuan ng ating programa, minus Wonder Woman, Miss May Binauhan. At meron pala akong paalala, katulad ng paalala lagi ng DOH, iwasan ng kumain ng sobrang marami. Pwede naman kayong kumain, pero konti lang, sakto lang, iwasan ng fatty foods. Yung, sino ba yung kain ng kain kasi dyan? Yan, yung mga matatabang pagkain, iwasan din yung sobrang matamis, at of course po, maaalat. Kasi kapag ka mga ganitong panahon, marami sa ating mga kababayan ang nagkakasakit, inaatake sa puso, nai-stroke, kasi po minsan hindi natin nakokontrol yung sarili natin. Too much eating. Masyado tayong hindi naman siguro matakaw. Baka na-overwhelm lang tayo sa handa. Baka masaktan sila pag sinabi ko matakaw. Hindi, minsan kasi di ba parang ginaganahan ka kumain ng kumain. So siguro minsan kahit gaano pa po kasarap yung handa, kain lang tayo ng sakto lang. Meron namang kinabukasan at pwede namang pangatlong init. Pwede pa yun. Konting-konti lang po ang kain. Huwag masyadong kumain ng marami. Stay safe everyone. God bless po. Ito po si Sister L, minus Wonder Woman, Miss May Binauhan. Susunod na po ang programang Break Time. Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. This time